Kumustahin natin ang presyo ng tinapay sa ilang bakery. Ngayon nagmamahal ang mga sangkap sa paggawa nito. Live mula sa Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene, magkano na itinaas ng tinapay? Susan, sa ngayon wala pa raw balak magtaas ng presyo yung mga panaderyang nakausap ko dito sa Malate, Maynila. Pero kung patuloy daw na magmamahal ang presyo ng kanilang sangkap o ingredients, wala rin silang magagawa kung hindi taasan na rin ang presyo ng kanilang mga tinapay. 250 pa rin ang kada piraso ng pandesal na ibinibenta ni Dolores mula pa noong nakaraang taon. Yan ay kahit patuloy na tumataas ang presyo ng mga sangkap gaya ng asukal, harina at itlog. Imbis na magtaas kami, nililitan na lang namin yung tinapay namin. Kasi may mga bata kami, mga customer. Lagi magkano lang ang pera nila. Kaya kailangan sakto lang. Mas pabor daw sa kanila na liitan ang tinapay para hindi mabigla ang mga suki nila sa panibagong taas presyo. Alam niyo yung panahon natin ngayon, laging kulang yung budget. Lagi tayo sa isang araw, magkano lang ang pera natin. Ganun na lang ang ginawa namin. Imbis na matenga, kailangan mabilis ang takbo ng benta. Ganyan din ang sabi ni Lindon. Sinasalo na muna raw ng kanilang negosyo ang pagmahal sa presyo ng ingredients, kaya 3 piso pa rin ang kada piraso ng pandesal nila. Hindi na po, simpre na kuha na sanay ng mga customer kasi so okay na. Magtaka siguro sila, ma'am. Isa raw si Edwin sa mga mabibigla kapag tumaas ang presyo ng pandesal. Araw-araw pa naman siyang bumibili nito para sa kanilang almusal. Medyo po talagang kinagkakasya lang po yung budget namin po. Sana naman po wag itaas. Dahil po yung sahod namin mababa lang . Wala tayong magagawa sa ganyan. Yun na yun ang sistema sa atin. Tumataas talaga lahat ng bilihin. Mahirap pa babain pero yung pagtaas madali. Ayon sa naunang pahayag ng grupong panaderong Pilipino, bukod sa tumataas na presyo ng mga sangkap, tumataas din ang operating expenses. Kaya raw sana unawain ang mga panadero sakaling magtaas ang presyo ng pandesal ng 50 centavos to 1 peso. Ang ibang panadero naman, maaring bumawi ng taas presyo sa premium bread at cakes. Hindi naman daw kasi mababago ang formulation o recipe ng mga tinapay dahil mababago ang lasa. Susan, tulad ng nakikita niyong live situation ngayon, may pila na at unti-unting humahaba yung pila ng mga mamimili na bumibili ng pandesal dito sa isang bakery sa Liveriza Street sa Malate, Maynila. At ayon doon sa mga nakausap ko dito, sana naman daw wag nang madagdag yung tinapay sa listahan ng mga bilihin na tumataas ang presyo ngayon. Yan ang unang balita sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.